Good morning! Pagbalik na doon tayo sa Veterans Park. Good morning! Ayan. So, no? Parang nagpalit lang ako ng pizza. Palit talaga. Nagbablog nga ako eh. Natulog na ako. Sige lang, bahala. Hi, nanay! Good morning po. Good morning. Ay, baka mo na ano. Ay, huwag na po na ako yan. Kaya bili ko na. Magandang umaga po sa lahat. At maraming salamat sa inyong pakikiisa sa pagdiriwang natin ng ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kadatingan at ang ating pagkalima sa Philippine Veterans Week. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa parada ng mga bandila at pambansang awit na pangungunahan ng ating Smile Taytay Municipal Band kasama si Maestro Noel Cincuenco at ni Ginoong Nico Hardiolen. Kasama rin po ang ilan nating kawani mula sa Philippine National Police sa pangunguna ng ating hepe na si Police Lieutenant Colonel Gaylor Pagala. Makakaupo na po ang lahat. Ika-9 ng Abril taong 1942 ay naganap ang pagsuko ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa mga Hapon noong Battle of Bataan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Itong araw na ito ay nag-umpisa rin ng tinatawag na Death March na kung saan ang higit kumulang na 66,000 Pilipino at mga 10,000 Amerikanong bilanggo ng digmaan ay pwersahang pinaglakad ng mga Hapon na may 66 na milya. Sa paglalakbay na ito ay maraming binugbog, pinugutan, binaril at pinahirapan natin mga kababayan, habang ang iba naman ay tuluyan ng namatay dahil sa gutom. Ang Pilipinas ang huling bansa na sumuko sa imperialismo ng Hapon sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat ang ating mga sundalo ay sumuko at nadakip sa araw na ito, ang ating ginugunita ay ang tapang at katapatan sa bayan, ang kagitingan ng ating mga kababayan
noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bahagi ng ating paggunita at pagpupugay sa kabayanihan ng ating mga veterano ay ang pag-aalay ng bulaklak sa kanilang dambana habang nagbibigay musika ang ating Smile Taytay Municipal Band. Sa tulong ng ating mga kawani mula sa Taytay PNP, ang unang mag-aalay ng bulaklak ay mula sa Sangguniang Kabataan Chairman ng San Isidro, Jerry Francisco, at Kapitana Vivian Reyes Yupanco. Susunod na mag-aalay ng bulaklak ay wala sa representante ang tagapangulo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Juan at Pangulo ng Federasyon ng SK ng Taytay, Janina De Leon Mercado. Muli ang susunod na bulaklak ay mula sa Pangulo ng Federasyon ng SK, Janina De Leon Mercado. Ang susunod na bulaklak ay iaalay ng mga miyembro ng ika-12 Sangguniang Bayan ng Taytay, ang ating mga konsehal na si Kagalang-galang John Toby Cruz, Kagalang-galang Joan Parilla Calderon, kasama rin ng konsehal na si Kiko Sierra. Ang susunod na bulaklak ay iaalay ng ating punong bayan, Kagalang-galang Alan Martin S. De Leon. Si Aquino sa bisa ng Proklamasyon Bilang 466 taong 1989 ay dineklara na ang 5 hanggat 11 ng Abril bawat taon bilang Philippine Veterans Week. Nilalayo nito ay sumunod ang pangalan at paalalahanan ng mga prinsipyo, lipunan at gawa ng ating mga veterano sa digmaan. Ito ay para rin mabigay ng paraan upang mapaunlad ang pagmamahal sa bayan lalo na sa mga kabataan. Bilang tanda at pagpapahalaga ang inspirasyon at pag-alala sa pinakitang katapangan ng ating mga veterano sa digmaang pandaigdig ay nag-aalay tayo ng bulaklak para sa mga sons and daughters ng mga veterano Taytayera. Nandito po ang aanak ng ating mga veterano, si Abraham Esguera, represented by Dr. Marilyn Esguera. Kung maaari lang po, tumayo po sana ang ating mga sons and daughters ng ating veterans. Gobernador Salangsang, represented by Mayor Nelson Salangsang, ating veterano Claro de la Paz, kasama ng asawa si Dalisay de la Paz,
Jose Dolores, kasama si Annie Margate. Veterano Feliciano Reyes, kasama si Emelita. Mga veterano Pedro Santiago, kasama si Romy Aguilera. Benjamin R. Santos, kasama ang kaanak na si Loni. Enrico Del Rosario, nandito ang kaanak na si Nanay Angeles Patricia. Veterano Eugenio Valle, kasama ang kaanak ni si Nina. Veterano Marcelino Javier, kasama si Marieta. Antonio de Leon Zacarias, kasama ang kaanak na si Cecilia. Veterano Jose Zapanta, na nandito ang kaanak na si Carmen. Veterano Mamerto Turque, nandito po ang kaanak na si Soledad. Veterano Bernardo Loyola Sr. At nandito po ang kaanak na si Elfibio. Veterano Teodulo Piano, na nandito po ang kaanak na si Rosalinda. Domingo Martin, at kaanak po ay si Romeo. Palakpakan po natin lahat ng sons and daughters po ng ating mga veterano. Maraming salamat po. At muli palakpakan po natin ang ating mga veterano na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan ngayon. Maraming salamat po at nakakaupo na po. Mamaya po bibigyan po natin kayo ng panahon para po makapag-photo-shoot. And we would like to acknowledge also the presence of our councilor, Elaine Boknight Leonardo, and Kapitan Russell Valera. Also, we would like to acknowledge Konsehal Patrick Alcantara. Bilang representante ng mga anak o mga sons and daughters ng ating mga veterano, ay tinatawagan ko po para sa isang mensahe si Dr. Marilyn S. Asguera. Excuse me, live ako. Thank you po. Magandang araw ng kagitingan sa inyong lahat. Today, we are celebrating the 82nd. No? Kung kukumputin natin, that was 1942. Bakit araw ng kagitingan? Kasi yun yung nanindigan yung mga Pilipino na lumaban. Kahit ano pa yung hanap buhay nila. No? Pero, glimpse lang. Magandang umaga sa ating butihing mayor, Alan de Leon. At ang kanyang mga konsehal, Sanggunian, Toby Cruz, Kagawad Joanne Calderon, SK Chairman, SK Federation, Ninay de Leon Mercado,
former Councilor Kiko Esguera, kamag-anak ko pa. At ang ating Chief of Police, hindi ko po alam kung anong rango nyo, sir. Pasensya na, walang nakasulat. Police Lieutenant Colonel Gaynor Pagala, Kapitan Leng Calderon, Consi Patrick Alcantara, Kapitan Russell Valera. Maraming salamat po at naririto kayo. Sinabi ko na siya. Tinuturo kasi yung anak ni Boknay Leonardo. Okay. Sorry ako yung taga-Taytay na hindi ko kilala yung mga nanonong. Alam nyo kasi bumoboto lang ako. Oo, pero kasi hindi naman ako talaga na malagi ng Taytay ng matagal. Ngayon lang ako bumalik talaga sa Taytay. I was staying in Manila, in Quezon City, no, and have my practice there. Pero nito na lang nung nagkasakit na yung nanay ko, 2015, na talagang namalagi ako sa Taytay. Actually, itong araw na to is we usually attend celebration of this day sa Mount Samat. Kasi doon talaga yung grand celebration. Pati yung mga project ng Sons and Daughters before na meron kaming oratorical contest. So since Veterans Week usually starts on April 5 until April 11. So within that week, may project ng Sons and Daughters before na nagkakaroon kami ng oratorical contest, nationwide contest one. And whoever won in that contest, madadala sa Mount Sama. And during the term of Cristo San Juan Jr. sa region namin, na RDP siya, we were able to bring one winner to Mount Sama sa high school. Yun is nagpa-contest kami sa province, then we sa region, and sa national level we won. Taga-ano yun sa Tanay. And that was the time na very active pa ako dun sa organization. Kasi mahirap, i-coordinate mo lahat ng schools sa region, sa province. As I remember before, si Ver Esguera ang kinuha kong judge doon sa Tomas Claudio namin ginawa. Although hindi maraming nag-participate, pero ng kalooban na merong mga estudyante. Kasi what we wanted is to inculcate in the minds of the new generation ano yung kahalagahan ng mga panahon na to. No? Napakahalaga. Kasi sa totoo lang, kahit sa mga anak ng veterano, hindi lahat ng anak ng veterano nakakaalam ng mga ganitong okasyon. No? Pati ng liberation natin ng Taytay. Lahat, maraming dapat. Kasi kung ayaw nilang makialam, wala talaga silang alam. No, hindi kasi nangangahulugan ang kailangan na buhay ang magulang mo. No? Para makialam ka kung ano yung pinagmulan nila. Na, sa totoo lang, tayong lahat, hindi natin matatamasa yung kalayaan natin. No? Dito sa buong Pilipinas, kung walang Pilipino, guerrilla o sundalo na nanindigan nung panahon ng digmaan. Kasi, ang order sa kanila is to surrender. Sa palagay nyo, kung hindi hinawan ng mga Pilipinong sundalo ang dadatnan ng Amerikano, meron ba silang I shall return? Natural, wala. Sa totoo lang, pinapasuko na sila. Before, if I remember it right, April 9, they usually say it, fall of Bataan. Fall of Corregidor. Puro ganon. Kasi, yung mga Amerikano, sumuko eh. Pero, dahil sa pag-aaral sa historia ng ating mga mananaliksik, natuto nilang iangat ang karangalan ng Pilipino. So, kaya binago nila. Kasi bakit mo isa-celebrate yung fall? Saan ka nakakita? Pagkatalo, isa-celebrate mo. Diba?
Kasi Amerikano yun eh. Kaya dapat tayong mga Pilipino matutong magpahalaga sa sarili natin. No? Bigyan natin ng kahalagahan kung ano yung maiko-contribute natin sa bayan natin. Maaaring marami kang makakatuliksa, makakalaban, pero kung nasa tama yung ipinaglalaban mo, sana ipagpatuloy ng bawat isa. No? In our simple way, makakatulong tayo. No? Hindi naman kailangan maging nanunungkulan ka, pero nagpapasalamat ako sa nanunungkulan ngayon na nagpapahalaga. No? That was the siguro, maaaring uulitin ko ngayon, pero sa totoo lang, nung panahon na kamag-anak ko ang nakaupo dito, sa bayan na to, uulitin ko sa hindi nakakaalam, never pinahalagahan ng monumento. May sulat, ultimong nagme-may-ari ng lupa na ito, na si Herman Isguera Jr., na dinonate ito sa Veterans Park. Humingi ng tulong para mapailawan man lang ang monumento ng mga panahon na yun dahil nagiging pugad na ng mga adik. No? Ang pangit-pangit kahit na nagkatsaga kami, nagtatanim, naglilinis, pero walang malasakit ang nanunungkulan. Napakasakit, lalo na sa mismong mga veterano. Laging ninanakaw ang flag, no? Si Kaklaro, nung nabubuhay pa, Claro de la Paz. Siya yung matyagang nagtataas ng flag sa umaga, kasi taga dito siya sa Burol. Tapos siya rin yung nagbababa ng flag sa hapon. Walang sweldo. Kahit ang mga members namin sa Sons and Daughters, na tumatao sa opisina namin, maaaring maiksing panahon dahil 9 to 12 or 10 to 12, pero yun ay kusang loob nilang ginagawa ng walang sweldo. No? Kasi gusto naming patunayan na hindi kami kaya naroroon dahil lang sa sweldo. Karangalan namin yun, pinaglalaban namin yun. No? Kasi gusto namin, wala bang kaming naiambag, kagaya ng magulang namin na ang buhay nilang inambag. Sa mga ganong maliliit na bagay, mapatunayan namin sa mamamayan ng Taytay o kung sino man ang mga dayo dito na malaman nila na may participation kami. Salamat kung nagbibigyan ng pamahalaan, no? Kasi in other towns, they recognize, no? Binibigyan nila ng tulong para matapos o para makakilos ng maayos. So, pati sa mga naubos na veterano ngayon, hindi nyo na kailangan ng burial assistance. Kasi ubos na veterano eh. Nung may veterano, yung 1,000, pinahihirapan nyo pa sila. No? Pero sana, kahit wala na sila, yung pagkilala, pagtanaw, no? Sinabi nga sa team, pagpaparangal sa bayaning veterano, saligan ng nagkakaisang Pilipino. Yun yung team for this year. Sana tumiim sa mga damdamin natin. Yung gustong, kasi sa national, ano yun eh, headquarters, yun yung, at saka ng Tibaw, no, sa National of Defense, na yun yung naging team nila for this year. Na sana nga, lahat ng Pilipino, magkaroon ng malasakit sa ating bayan. Maraming salamat at sana huwag tayong mawalan ng hindi tayo mapagod, no? Patuloy tayong lumaban. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Marilyn. Isa po ako sa witness, no, simula po sa pag-upo ni Mayor Alan. Talagang inutos niya na i-celebrate po ang ating mga Veterans Week. At lagi po may preparasyon na po. As you can notice po, nag-i-improve po every year na meron po tayong Araw ng Kagitingan. At sa ating pag-aalala sa Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week, ay tinatawag ko po ang ating punong bayan, kagalang-galang Alan Martin S. De Leon, para sa kanyang mensahe. Bagang exit. Ulit, take 2. 1, 2, 3. Di ba, ha?
Yun. Salamat po. Palakpakan mo natin ng Smart Taytay Municipal Band. At yung hiningi ko po na extension na yun na hindi sa akin para marinig ng ating mga mayapang veterano at syempre pararating na kanilang mga anak. Amen po ba? Ay. Gutom na ba kayo? Sons and daughters, gutom na ba kayo? Ay, hindi ba? Nag-agahan po ba? Masakit ba ang ngipin nyo? At ito sa Takpara. Takpara, magandang umaga po. At sama tayo, alam po namin, napaka-busy ninyo, pero nagkaroon po kayo ng oras para po sa ating mga kasama. Alam niyo po bagamat alam namin yung puso't isip ay laging kasama, minsan talagang may mga pagkakataon na talaga kung hindi makakarating ng iba, hindi makakadalo, pero sa puso't isip laging nandiyan yan. Amen! Ayan, at bago po ako magpatuloy, nais ko pong bigyang pagkilala ating mga kasama naglilingkod. At bukod sa naglilingkod ay katuwang ko po na umaalala sa alaala po at sa kabayanihan ng ating mga kababayang Taytayan nyo. So, hindi po ako nag-iisa sa adhikain na maiparating sa mga kabataan. Yung pong ganitong klaseng celebration. Bagamat, syempre, minsan sad na hindi naaalala ng iba dahil sa dami ng ginagawa sa buhay. Pero sabi nga ni Doktora kanina, huwag tayo mapagod na ipaalala. At huwag kayong matakot din na syempre hindi ako mag-iisa dahil nandito sila. Nandito po ang ating mga kasamang nilingkod sa bayan ng Taytay. Unahin ko na po ang ating konsehala, Joan Calderon. Palakpakan po natin. Nandito po ang ating konsehal, Patrick Alcantara. Nandiyan yun eh. Nandiyan yun kanina. Pamahanan sila ko. At sir, nandito po ang ating konsehal, Kobe Cruz. Ang ating pong konsehala, Elaine Boknay Leonardo. Ang anak po ng ating former Mayor Janet. Nandito po ang ating konsehala, Ninay De Leon Mercado. Ayan, siya po si Ninay. Ang ating pong former councilor, at ngayon po kapitan na po ng Barangay Santa Ana, Kapitan Leng Joey Calderon. At syempre po, ang namumuno sa barangay po na kinatitirikan natin ngayong umagang ito, ang ating pong Kapitan Russell Valera. Ang ating kasama po ito ng kami mga konsehal, kabatch kong councilor, ito po si Konsehal Kiko Esguera. Ayan, mag-bless ka muna kay Doktora. At least kayo magkamag-anak, naalala natin. At syempre dito po ang ating mga SK. Nakita ko po ang SK ng Dolores. Itatago nandiyan. At least sila po ay nandito. Actually, gusto natin sila maka-experience po ng ganitong programa. Parang in the future na after namin, syempre lahat naman yan. Alam niyo talagang dapat ready tayo na tayo mapapalitan o aalis. Kasi hindi forever na nandito tayo. Tama po ba? Pag ako binigyan pa ng isang term o isa pa ulit term, pero may hangganan po yan. Lahat po may limit. Tama po ba? Kaya dapat tanggap natin yan sa simula pa lang. Kaya po, natutuwa ako na may dumating po ng mga SK, iwasan ko niya ang kabataan ng mga future leaders natin pong so, para kung tapos na kami nila Kaprasel, mga medyo ka-batch ko, si Natobit, si Joan. Ayan, may mga susunod na sa amin. Tama po ba? Kasi syempre tayo magkakasunod na limit. Hindi naman edad. Hindi matanda ako. Sige, okay. Kasi sabay kami Tobit ng term. O di pag nakaisa pa tayo, isa pa ulit, o di sabay-sabay na tayo natatapos. Pero, at least yung future ng mga leaders nandito, may mga magtutuloy. Hindi po ang pangarap ng mga veterano, kaya natatag yung sons and daughters. Tama po ba? Kasi hindi forever buhay ang veterans. Kaya salamat sa ating mga SK ng Dolores at po si Kagawad, SK Kagawad Chloe Crisostomo. Palakpukan po natin. Hindi ka nakita. Dito. Ayan. Ang ating SK Kagawad, Rena De Leon Nanyos. Ayan. So, tuloy-tuloy lang po natin at alam niyo po, ang pag-celebrate din po nitong ating
ginagawa na to ay pagiging grateful o yung pag-alala talaga. Bukod sa pag-alala, yung pagtanaw ng utang na loob. Isa may nabasa ko sa TikTok, kung ano man yung kanilang ideya tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Sabi ko, kailangan po yun. Kasi hindi natin maaalala yung mga, ito tinatamasa natin kalayaan kung wala sila. Di ba, Epe? Sa ating pong PNP Chief, Sir Pagala, kumbaga dapat lagi tayong grateful. Dahil yung ating tinatamasang kalayaan, ito nakakapag-post kayo sa Facebook, nakakalakad kayo dyan. Kasi nung panahon, yun ang kwento nga nung matatanda nung araw, ang hirap. Di ba na yun? Tama po ba? Si nanay is turning 96. Akala ko 76 ka lang. Magna 96 na. So napakahirap ng ganong buhay. So yung pag-alala sa hirap nila, yun yung makakapagpatibay sa atin at magpapahalaga na importante na ating inaalala po yung ating mga veterans, ating mga bayani. So, yun lamang siguro, ayoko na masyadong pakahabain. Hindi naman po ako yung tampok. Ang tampok, yung bantayog na ibinibigay natin sa ating mga veterano at talagang ipinagpapatuloy ng kanila pong mga anak. Amen po ba? Anak, apo, pamangkin, kapatid, asawa. So, mahalaga po kayo nandyan kayo pa. Kasi kung wala ho kayo, walang magiging gabay sa amin kung paano dapat ito gawin. Kasi minsan talaga hindi namin... Actually, nung first, kami ni Toby, nag-uusap ng unang-una ng 2023 na sinelebrate. O, 2022 ba? Ano 2023 yung una, yung Liberation Boat, doktora nung una. Ano nga ba yun? Iniisip ko pa. Ano nga, nung konsel pa ako, naalala ko na dumating po ang aking lolo na asawa ng lola ko, si Mama Dr. Cesar Villones. Sa mga nakakaalala na taga-Angono, ay silang magkatabi noon ng ating Lolo Doming. Kasama pa nga Lolo Doming Martin noon. Mga nagsusungit. Kasi syempre yung mga aral lang matatanda. Oh, ito. Opo. Kaya ako, naalala ko noon, ay sabi ko nga, importante talagang lagi natin nire-reminisce o inaalala. Kaya sabi ko po importante nandyan po kayo. Kayo po yung magsisilbing gabay sa pamahalaang bayan, sa aming mga batch, kung paano gagawin, paano isasabuhay. At sabi ko nga kay Consi Joanne noon, nung nakaraan Liberation Day, sabi ko, kung may iba pang mga programs na pwedeng magawa, di ba Consi Tobit, Consi Bokanay, kung meron tayong pwedeng magawa pa na siyempre nag-i-innovate dapat, naiiba yung panahon, magpakaalala, o meron bang ibang mga way of how to commemorate yung pong ating araw, yung Philippine Veterans Week, at yung araw ng Kagitingan, gayon din yung Liberation Day ng Taytay, ay pagpatuloy natin, be it, gawin na natin or ordinance or resolution, kung ano pa man, para masustain o magtuloy-tuloy yung ating mga gagawin. So muli, sa inyong lahat, sobra yung init, ay ako na kayo patagalin masyado, nandiyan na ba yung Jollibee? Ayan. Pagkatapos meron na tayong konting refreshments, at pagkatapos po nito ay pwede na tayong umuwi. Huwag tayo magpaabot ng alas 9 sa labas. Alam ko medyo may senior ba rito? Pumalakbak ka mga senior! Ayan. Sabi pag senior yung kung sikap hindi pa senior na ako lang sikap. Kaya medyo sobrang init. Alam ko mahirap na. Pero kanina galing kami ng sports complex, doktora, medyo okay pa. Kap, nakasalubong kita doon. Medyo okay pa yung init ng 6:30. Pero yung 7:30 hanggang 10, huwag nyo nang matamisin. Mahirap, mainit. Ay! Andito po ang ating konsihal. Palakpakan natin konsihal, Papo Cruz. Galing po siya sa sports complex dahil may program po ang JCI Taytay. So mali, pag-iinom ng tubig, mag-ingat, dahil marami pa tayong pwedeng gawin. At sa ating po pamamahala, sa larangan po ng pag-alala, hindi nyo kami aasahan ko kulangin. Bagkus, magiging bukas po kami sa mga magiging ideas at mga proposals ng ninyong lahat po sa amin. Sa ngalan po ng pamahalang bayan ng Taytay,
ito po ay munting pag-aalala natin sa kabayanihan ng ating pong mga magulang. Mag-ingat po kayo lahat and let's smile! Tay-tay, thank you po! God bless! Maraming salamat, Mayor Alan, at maraming salamat sa iyong serbisyong maigi. Sa ating pagwawakas, sa ating pong patuloy na bigyan diin ang pagbibigay ng importansya at karangalan sa mga sakripisyo ng ating mga bayani. Ating hinangin ng isang mas malalim at pagpapahalaga sa mga kalayaang tinatamasa natin ngayon at pagyamanin ang pagkakaisa. Sa ating pong pagwawakas ay isang awit ang ihahandog po sa ating Smile Taytay Municipal Band at ni Ginoong Nico Cardiol. Ay Pilipino, ang dugo'y mahal, likas sa aking puso at hikay-hikay kanta sa Pilipinas na aking bayan. Lantay na pelas ng silangan, maring atibo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino sa mabuti lang sa aking katutubo ang maging matagmahal. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa, isang diwa ang minimiti ko. Sa bayan ko't Manila, laluhan ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipino ko. Pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan para sa nagkakaisang Pilipino. Isang magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong mga mag-iikot. Bago po kayo umuwi, meron lang pong magregalo mula po kay Mayor Alan at meron po mga refreshments na ibibigay sa inyo. Maraming salamat po. Tinatawagan ko po ang lahat para po sa isang photo op. Kung maaari po mauna po si Mayor at ang ating mga konsehal. Kasama po ang ating mga kapitan, Kapitan Russell, Kapitan Joey Leng Calderon. Pagkatapos po ni Mayor at ng ating mga konsehal at kapitan, sama po ng mga Sunset Brothers. Muli gusto ko natin magpasalamat sa Sunset Brothers ng ating mga veterans, pati po ang assistance po ng ating Taytay team na lagi pong bandang ang assistance sa ating bayan sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Nina Tabayo.
mga konsehal at mga kapitan. Habang tayo po nagpipicture natin at nag-distribute ng ating food, ay pauulakan tayo ng isa pang kanta ni Nico Arbiola. Okay, maraming salamat po. And habang nagpapapicture dating, muli si Ginoong Nico Arbiola. Kaway, yan. Kaway pa. Look up! Ang puso ko at buhay Pilipinas kong hirap. Pwede na yan. Okay na yan. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglikuran. Ang Pilipinas kong hirap. Maraming salamat din, Mayor Alan, sa ating mga konsehal. At muli, sana po ay pagpatuloy niyo ang inyong pipiliin sa ating mga sons and daughters ng ating mga veterans. Maraming salamat po sa inyong pag-asisti sa Taytay PNP, headed by Police Lieutenant Colonel Gaylor Pagala, headed by Maestro Noel Cincuenca. Salamat, Smile Taytay Municipal Band at lahat ng kawani ng pamahalang bayan ng Taytay. Maraming salamat po sa tumulong para po sa okasyon ito. Magandang umaga po. Konsi! Ano yung flag? Ano yung flag? Excuse me po, meron pong si meron po Joanne. kami nakitang cellphone. Kung may nawawalan po, pumunta lamang po dito. At siguraduhin na alam ang password. Ano yung flag? May cellphone po nakita dito, baka pa-check po. Baka may nawawalan sa inyo ng cellphone. Punta lang po dito sa mga sangin. Maraming salamat.
Ay, ito kayo lang eh. Tabi ni Mayor. Wait lang. Hindi natin galing pa dito. Galing pa lang dito. Galing sumba to. Atras! Atras! Kansi! 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 Live. Okay. Jump shot po. Ako din